Hello guys, welcome to my channel. Maligayang Pasko ang numero unong pagbati sa relihiyosong pagdiriwang na ito sa 3 bilyong Kristiyano sa mundo na may 8 bilyong tao. Gumagamit din ang ibang bahagi ng mundo ng mga pagbati sa Pasko sa iba't ibang wika habang ipinagdiriwang ng buong sangkatauhan ang Pasko bilang isang kultural, pang-ekonomiya at pagdiriwang ng negosyo. Ang Merry Christmas ay Feliz Navidad sa Spanish, Feliz Natal sa Portuguese, Buon Natale sa Italian, Joyeux Noel sa French, Frohe Weihnachten sa German, Prettige Kerstegen of Religic Kerstfeest sa Dutch, Shengdan Jiakwila sa Mandarin, Merry Sumaso sa Japanese, Firiziamaso sa Korean, at Selamat Hari Natal sa bahasa Malaysia at Indonesia. Sa Russia at Ukraine, binabati ng isa ang maligayang Pasko sa pamamagitan ng pagsasabi ng Shastovogo Rождество. Sa Romanian, ito ay Christian Feriset, at God Jul sa Swedish at Norwegian. Sa Denmark, ito ay Gledelig Jul at Hiva Jul sa Finland at Iceland. Sa Czech, ito ay Vesel Vanes, at Sretan Bozek sa Croatian. In Tagalog, we say, Maligayang Pasko. Sa Cebu Visayan, Malipayong Pasko, pero maayo, ang ibig sabihin ay mabuti. Kaya, ang Merry Christmas ay dapat isalin bilang, Malipayong Pasko. Sa Ilocano, ito ay, Naragsak nga Pasko kada kayo amin. Sa Pampanga o Kapampangan, it is, Masapla lang ba yung banwa kikungan. Sa Bicol, ito ay, Maugmang Kapaskuhan. In Leyte and Samar, the Warriors would say, Maupi na Pasko. Sa Ilonggo or Hiligaynon, it is Markang Paywa Malipayan nga Paskwa, or in Aklan, Malipayan nga Paskwa. These are all the literal meanings of Merry Christmas. Ang mahalaga o tunay na kahulugan ng maligayang Pasko sa buong Pilipinas ay maaaring hatiin sa dalawang dimensyon, relihiyoso at sekular. Ang una ay ang relihiyoso o espiritual na dimensyon, sa bawat bayan, sa bawat lungsod at bawat lalawigan. Ang sentro ng pagdiriwang ay ang simbahan ng parokya, ang City Cathedral, ang Basilica Minore. Ang sentral na figure at pinuno ng lahat ng relihiyosong seremonya, ritual ay ang obispo o arsobispo at ang kura paroko sa bawat parokya. Ang banal na misa o ang pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ay ang pinakamataas na uri ng panalangin. Sa panahon ng Pasko, ang misa ay binibigyan ng lokal na lasa sa pamamagitan ng pagdiriwang ng simbang gabi, na kung saan ay ginagawa lamang sa Pilipinas. Ang secular na pagdiriwang ng Pasko ay nakatuon sa isang serye ng mga partido na ginaganap sa mga lugar ng trabaho, negosyo, paaralan, nayon, at asosasyon ng mga may-ari ng bahay, munisipyo o city hall, mga gusali ng kapitolyo at iba pang tanggapan ng gobyerno, kapwa, pambansa, regional at probinsyal, lungsod at barangay. Sa mga urban center, ginaganap ang mga party sa mga hotel, malalaking restaurant, resort complex at clubhouse. Napakaraming pamimili at pamimigay ng mga regalo, raffle at laro, mga pagdiriwang ng palakasan at mga Christmas special sales at bazaar. Ang mga malalaking taipan at taikon ay madalas na kumikita ng malaking pera habang ginagastos ng mga tao ang lahat ng kanilang mga bonus at ikalabintatlong buwang sweldo para magmayabang at mamigay. Ngunit, sa pagtatapos ng araw, ang pinakamahalaga ay ang pamilya, ang pagpapahayag ng pagmamahal at pagmamahal sa mga kalalakihan at kababaihan na may mabuting kalooban, sa pamamagitan ng pagdaraos ng mga salusalo at muling pagsasama-sama ng mga kamag-anak at kaibigan, ang pagpapanibago ng mga ugnayan at baklad ng pamilya. Sa aking pamilya, ang maligayang Pasko ay nangangahulugan ng pagbibigay ng isang bagay sa ating malalapit na kamag-anak, kaibigan, kaopisina, kasosyo sa negosyo at kapitbahay. Para sa akin personal, ito ay isang oras ng pasasalamat, isang pagpapahayag ng pasasalamat sa mga regalo ng buhay, ng pamilya, ng pagkakaibigan ng aming negosyo, karera, propesyon at trabaho. Ang Pasko ay ang pinakamagandang oras ng taon.
Ang pagdekorasyon ng iyong tahanan sa panahon ng Pasko ay maaaring maging napakasaya. Makukulay na festons, fairy lights, snowflake cutouts, at ribbons ay maaaring gawing maligaya ang kapaligiran. Kung ikaw ay isang whiz sa crafts o ikaw ay nakakaramdam lamang ng adventurous sa taong ito, maaari mo ring subukang gumawa ng iyong sariling mga dekorasyon sa Pasko. Ang pagsali sa iyong mga mahal sa buhay sa craft project na ito ay maaaring maging mas mahusay dahil ito ay isang pagkakataon upang magbonding at maging malikhain ng sama-sama. Ang dekorasyong Pasko ay alinman sa ilang uri ng dekorasyong ginagamit sa Christmastide at sa mas malaking Kapaskuhan. Ang mga tradisyonal na kulay ng Pasko ay pine green, evergreen, snow white, at heart red. Ang ginto at pilak ay karaniwan din, tulad ng iba pang mga kulay na metal. Tuwang-tuwa ako kasi naging maganda ang aming naging dekorasyon dahil kami ay nagtulungan. Simple lang at sobrang tipid na rin. Maligayang Pasko sa inyong lahat mga Abby Loves. Huwag kalimutan mag-like, comment and subscribe. Maraming salamat po. Thank you for watching. Please like, comment, and subscribe. Thank you.